Magandang araw po sa inyong lahat. Sa man panig kayo ng time zone sa oras na ito. Bumabati po ako ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Welcome po muli sa ating YouTube channel na binigyan natin ng pangalan na On My Watch sapagkat ito po ay hinango natin sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa Matthew chapter 24 verse 42 and 44 at sa Mark chapter 13 verse 35 to 37. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 bahagi ng ating topic sa magbantay at maghanda. Bago po tayo magpatuloy, dumulog po tayo sa isang maiksing panalangin sa ating Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami muli magsasama-sama upang ipagpatuloy na malaman namin kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita patungkol sa lahat ng aming nakikita at nangyayari sa aming paligid at sa aming pong mundo. Buksan mo po ang aming mga espiritual na mga mata upang maunawaan namin na sa lahat ng ito, ikaw pa rin, O God, ang siyang mayroong control. You are our God who is sovereign and you know the end from the beginning. At alam po namin na hindi mo kami pababayaan at iiwan hanggang sa muli mong pagparito. Gabayan mo po kami ng iyong Espiritu Santo sa lahat ng aming pag-uusapan upang siya ang magbigay ng kapahayagan na nagmumula sa iyong mga salita. Nilalagak po namin ang oras na ito sa iyong mapagpalang makamay at ikaw nawa, O Diyos, ang siyang maluwalhati at maitaas sa aming pong mga pag-uusapan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aking dalangin. Amen. Para po sa ngayon lamang nakapanood ng ating channel, basahin po natin muli ang nasabing salita ng Diyos sa Matthew chapter 24 verse 42 and 44 at gayon din po doon po sa Mark chapter 13 verse 35 to 37. Ano po? Sapagkat mahalaga po natin itong malaman at matanim sa ating puso sapagkat ito po ay importante at very relevant sa ating pong kapanahunan. Ito po sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 42 and 44. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. Dito po sa Matthew 24, sinasabi po dito, we must keep watch and we must be ready all the time. Dito po sa Mark chapter 13 verse 35 to 37, basahin po natin sa Tagalog. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Dito rin po sinasabi na tayo po ay magbantay lagi at maging handa. No po? Paalala po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutan na sa pagtatapos ng ating video na mag-press sa notification bell, mag-like at magbigay ng inyong comment, mag-subscribe upang makatanggap kayo ng notification pag may bago po tayo upload na video. Para sa ngayon lamang nakapanood ng ating channel at ng ating video, panoorin po ninyo ang mga nauna po nating video sapagkat pawang magkakurugtong ang ating pinag-uusapan at inaaral dito sa ating topic na magbantay at maghanda. Ngayon po ay patuloy tayo sa pagtalakay sa pangalawang tanong ng mga alagad kay Jesus doon po sa Matthew chapter 24 verse 3. Ito po ang tanong ng mga alagad, ano ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito? Ang tinutukoy ng mga alagad sa kanilang pagtatanong ay ang pagparito ni Jesus para sa mga Israelita upang sila ay makalaya sa pagkakasakop ng mga Romano at gayon din naman sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dito po ang konsepto ng church o ang iglesia ng Diyos na sinasabi ni Jesus sa kanila sa Matthew chapter 16 verse 18 ay hindi pa nila lubos na nauunawaan at hindi pa rin naihahayag sa kanila. Ano po yung Matthew chapter 16 verse 18? Upon this rock I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Ang tangi nilang pinanghahawakan
ng mga alagad ng ating Panginoon ay ang pangako ni Jesus na siya ay paparitong muli. Ito po ay sinabi niya sa John chapter 14 verse 1 to 3. Kaya noong sila ay kasama ni Jesus doon po sa bundok ng Olibo, nagtanong sila kung ano ang magiging palatandaan ng kanyang pagparito. Ito po. Nabanggit natin sa nakaraan nating mga video, ito po, ang tatlong pagkakakilanlan ng tao sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Sabi po dito sa Ingles, 1 Corinthians chapter 10 verse 32, don't give offense. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan. Ito po, sa Tagalog. Ulitin ko po, don't give offense to the Jews or Gentiles or the Church of God. Sa Tagalog po, ang sabi dito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa mga kaanib ng Iglesia ng Diyos. So sinabi po dito yung tatlong pagkakakilanlan ng tao. Ito po yung mga Hudyo, mga Hintil, at ang mananampalataya na walang iba kundi ang Iglesia ng Panginoon. Tingnan po natin ang history ng Ebanghelyo kung paano ito dumating sa tatlong nabanggit na pagkakakilanlan na tao. Tingnan po natin kung paano ang Ebanghelyo ay narinig ng mga Hudyo, ng mga Gentil, at ang mga mananampalatayang tinawag na church. No po. Mula kay Jesus hanggang sa dumating si Apostol Pablo. Unahin po natin kay Jesus. Si Jesus ay naparito sa lupa para maligtas ang kapwa niya mga Hudyo o ang kapwa niya mga Israelita. Sapagkat si Jesus po ay isang Hudyo. Siya ay sinilang sa lahi ni David at si David ay nasa lahi ni Juda. Kaya po ang Hudyo ay nagkaroon ng pangalang Hudyo sa lahi po ni Juda. Sinabi po ito ni Jesus na siya ay naparito para iligtas ang mga Hudyo. Mababasa po natin sa Matthew chapter 15 verse 24 at Romans 15 verse 8. Yan po ang sinabi ni Jesus. No? Si Jesus din ay naparito para maligtas ang mga lahi ng mga Hintil. Ano po? Yan po ay mababasa po natin sa Romans chapter 15 verse 9 to 12. Sinabi po ni Pablo at sinulat niya, si Jesus din ay naparito para sa mga lahi ng mga Hintil. At ipinag-utos ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila ay humayo sa buong mundo at ipangaral sa lahat ng tao ang magandang balita ng kaligtasan. Yan po ay naroon sa Mark chapter 16 verse 15 at sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Malinaw na sinabi ni Jesus na ang magandang balita ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao sa mundo. Israelita ka man, Hudyo o mga Hintil, ano ka mang lahi, ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. No po? Yan po ang pinag-utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ngunit ang kanyang mga alagad, nang sinimulan nilang magpahayag ng salita ng Diyos, doon lamang sa kapwa nilang mga Hudyo, Israelita, sila nagsimulang nangaral. At yan po ay mababasa natin po doon sa Acts chapter 9, Acts chapter 11 verse 19. Sinabi po doon, nang dumating ang pag-uusig sa mga mananampalataya, ang lahat ng mga alagad ay nagkahiwa-hiwalay, kumalat, at nangaral ng salita ng Diyos, subalit para doon lamang sa kanilang kapwa mga Hudyo. Dumating ang panahon na alam natin na si Pedro ay hinirang ng Diyos para maging mga apostol ng mga Hudyo at maging mga Israelita. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 2 verse 8 and 9. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo. So si Pedro po ay tinawag para maging apostol para sa mga Hudyo at mga Israelita. At nang si Pablo ay naligtas, hinirang siya ng Diyos para ipahayag naman ang Ebanghelyo sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israelita. Ayan po ay mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 15 at gayon din sa Galatians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi po dito sa Acts chapter 9 verse 15, ang Panginoon po ang nagsasalita kay Propeta Ananias, sapagkat pinili ko siya, si Pablo, upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Kaya po dito sa Galatians chapter 2 verse 8 and 9, na pagkasunduan nila Pablo at ni Pedro na sila Pedro ay mangaral ng salita ng Diyos sa kapwa nilang mga Hudyo o mga Israelita.
At si Pablo naman ay mangangaral sa mga kapwa niya, mga Israelita, at gayon din naman mangangaral sa mga lahi ng mga hintil. Nagsimula po si Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. Subalit dumating ang araw, ang salita po ay nalipat sa mga hintil. Ito po ang sinabi sa Acts chapter 13 verse 46. Sabi po dito sa Acts chapter 13 verse 46, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Si Pablo po ang nagsasalita. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hintil na kami mangangaral. Diyan po nagsimula yung pangangaral ni Pablo ng salita ng Panginoon, nalipat sa mga hintil. Dahil hindi po tinanggap ng mga Hudyo at mga Israelita ang salita ng Diyos. Kaya dahil po dito, naihayag ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng lahi ng mga hintil nang dahil po kay Apostol Pablo. Sinabi po sa Romans chapter 16 verse 25, this message about Jesus Christ has revealed this plan for you Gentiles, a plan kept secret from the beginning of time. Yan po ang sabi doon. Sa Romans 11 verse 13 to 15, sabi po ni Pablo, I am saying all this especially for you Gentiles. God has appointed me as the apostle to the Gentiles. At kay Apostol Pablo din po naihag ng Diyos ang tungkol sa iglesia ng Panginoon. The Church of God na nagbibigay daan upang tayong mga mananampalataya ay tinawag na Church of God, the Bride of Christ. So nahayag kay Pablo ang pagliligtas sa lahi ng mga hintil at nahayag din ng Diyos kay Pablo ang pagsilang ng iglesia ng Panginoon. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 5 verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, Jesus Christ, which is the church. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ang sabi po ni Pablo, I am jealous for you with the jealousy of God Himself. I promise you as a pure bride to one husband, which is Christ. Tayo po ang the bride of Christ. Tayo po ang the church of God. Bakit po natin inaalam ang mga bagay na ito? Yung tatlong pagkakakilanlan ng tao sa pagparito ni Jesus. Yung mga Hudyo, yung mga hintil, at yung mga mananampalataya. Meron ba tayong dapat na malaman? Ano ang inuugnay ng ating Panginoong Jesus sa mga lahi ng mga hintil, sa mga lahi ng Israelita, at sa iglesia ng Diyos, which is the church or the bride of Christ? Maaari ba nating sabihin na sa unang pagparito ni Jesus, yung pong first stage o first phase ng pagparito ni Jesus, siya ay darating para lamang sa kanyang church, His bride, upang sila ay kunin at ipagsama sa tahanan ng kanyang amang nasa langit? Yan po ang sinabi sa John chapter 14 verse 1 to 3. Subalit sa unang phase, sa unang stage ng kanyang pagbaba mula sa langit dito sa lupa, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18, ay doon lamang siya mananatili sa alapaap. Mamaya po ibabasahin natin yan. Sa pangalawa naman, maaari ba din natin sabihin na sa second stage o sa second phase ng pagparito ni Jesus, siya ay babalik para lamang sa lahi ng mga Hudyo at mga Israelita at gayon din sa mga lahi ng mga hintil na hindi po tumanggap kay Jesus. Sabi po sa banal na kasulatan, na ating pong binasa sa nakarang video, mula sa langit si Jesus ay bababa at siya ay makikita ng lahat ng bansa. Revelation chapter 1 verse 7. Bababa si Jesus sa lugar na kung saan siya inakyat. Doon po sa bundok ng Ulibo. Acts chapter 1 verse 10 to 12. At siya ay babalik doon po sa mismong bundok ng Ulibo, doon po sa lugar ng Jerusalem. Ito po ay sa Zechariah chapter 14 verse 4. Sa ating pong nalaman, sa ating pong sinabi, ang katotohanan sa nalaman po natin sa mga nakaraang mga topic, pinaniniwalaan ng maraming nagdalubhasa ng salita ng Diyos, ang mga nag-aral sa Bible prophecy, na si Jesus ay paparitong muli sa unang yugto, sa first phase, upang ipagsama ang kanyang church. Siya ay babalik para sa kanyang church, hindi po para sa mga Israelita. Babalikan niya ang kanyang church at ito ay kanyang dadalhin sa kaharian ng kanyang ama
tulad ng sinabi niya sa John chapter 14 verse 1 to 3. At ang church ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya na Hudyo, Israelita at mga Gentile people. Ito po yung the body of Christ. Believers who are Jews, Israelites, and Gentile people. At kung magkagayon sa pagparito ni Jesus, papaano mangyayari ang pagparito ni Jesus dito po sa lupa? Mayroon po tayong dalawang matibay na verses sa Bible tungkol po dito. Basahin po natin yung dalawang matibay na verses sa Bible bukod sa John chapter 14 verse 1 to 3. Ang una po ay ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Verse 14. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returned, God will bring him back. No? God will bring back with him the believers who have died. Verse 15. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet him ahead of those who have died. Sa verse 16, ganito po ang sinasabi, For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Yung pong mga mananampalataya na nangamatay ay babangon sa kanilang mga libingan. Verse 17, Then together with them, pagkatapos po noon, kasama nila, we who are alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So in verse 18, so encourage each other with this word. Ito po ang unang-unang pagpapatunay na sa mangyayari sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang unang stage. No po? At ang pangalawa pong verse ay ito po, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 55. But let me reveal to you a secret. Ang ibig po sa translation po sa King James Version, but let me reveal to you a mystery. We will not all die. Ito po ang mystery. We will not all die, but we will be transformed. In verse 52, it will happen in a moment, in a blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are still living, will also be transformed. In verse 53, sinabi po dito, for our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Then, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, the scripture will be fulfilled. Ano po? Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Yan po yung dalawang verse na lagi pong nagpapatunay na sa pagparito ng ating Panginoon. Ang dalawang verse na binasa po natin ay nagpapatunay na si Jesus nga ay muling paparito. Ito po. The Bible prophecy teachers, yung lahat po na nag-aral ng mga tungkol sa eschatology, no po, sa end times, sabi po nila, the Bible prophecy teachers call this event, no po, yung pagparito ni Jesus, na kukunin niya yung mananampalataya, ito po ay tinatawag nilang rapture of the church. No po. At sa pangyayari pong ito, may magaganap sa lahat ng mga mananampalataya. Sino po yung mga mananampalataya na yon? Those believers who have died, yung mga nangamatay, and those believers who are still alive and remain on the earth. Yung pong mga nangamatay na mga mananampalataya at yung mga nananatiling buhay pa dito na narito sa ibabaw ng lupa. Ang tanong po ay ganito, when will this rapture event take place? Kailan po magaganap ang rapture event na to? Na sinabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 at 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 55. Kailan po ito magaganap? Ang sabi po ng marami na nag-aral ng salita ng Diyos, mangyayari ito nang hindi nating inaasahan, walang nakakaalam. Sa salitang Ingles, it is imminent. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36 at sa Matthew chapter 25 verse 13.
Wala pong nakakaalam. Kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na si Jesus mismo na anak ng Diyos, tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. Basta na lamang po itong darating. Ang pagdating po ito ay mangyayari sa isang isap mata. In a blink of an eye, darating po si Jesus at kukunin niya ang lahat ng mananampalataya. Binasa po natin ito doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, sa isang kisap mata. Ano po? Alam po ba natin kung gaano kabilis ang isang kisap mata? Do we know how fast is the blink of an eye? Ayon po sa mga scientists, ang average person blinks approximately once every 10 seconds. Ang ibig po sabihin, bawat 10 segundo, kumukurap po ang ating mga mata. At the average blinks takes 400 milliseconds or 0.4 seconds. So, ang bilis po ng pagkurap ng ating mga mata ay halos kalahati ng isang segundo o wala pa sa isang kalahati ng isang segundo. Ganyan kabilis aakyat sa ulap ang mga mananampalataya. Almost half of a second. Napakabilis, hindi po ba? Sa isang kurap mata, kalahati ng isang segundo, mawawala po ang lahat ng mga mananampalataya. Pagkatapos na ipanhik ang mga mananampalataya sa alapaap, ano sa palagay natin ang magaganap dito po sa ibabaw ng lupa? Ano sa palagay ninyo ang mangyayari dito sa lupa? Ang populasyon po ng mundo ayon sa ulat ay tayo po ay nasa 7.8 billion people ngayon sa ating kapanahunan on the 2020. Ano po? Kung ang mananampalataya ay 10% ng population ng 7.8 billion, sa isang kurap ng mata, sa isang kisap mata, 780 million believers ang biglang mawawala sa mundo. Imagine, 780 million people. Kung ang mga mananampalataya naman ay 25% of 7.8 billion, ang mawawala po dito sa mundo ay almost 2 billion people. No? Sa isang kisap mata, mawawala ang either 780 billion people, if 1%, 78 million people, kung 25%, 2 billion people. Sa isang kisap mata, mawawala po ang mga mananampalataya na kay Kristo. At kapag ito po ay mangyayari, lahat ng mawawala, ikaw at ako na kay Kristo ay mababalita sa headline news. Tayo po ay mababalita sa headline news dahil bigla tayo naglaho sa mundo na ikinagugulat, ikakagulat ng lahat. Ito ay magiging isang breaking news na pag-uusapan ng maraming tao. Breaking news, kagulat-gulat, biglang nawala ang napakaraming tao sa mundo. Lahat ng mga bansa, malalaman nila na may mga nawala o biglang naglaho na kanilang mga mamamayan. Tanging ang mga nakakaalam ng katuruan ng rapture. Ngayon na napanood nyo ito, at ang nakapanood ng mga movie tungkol sa rapture, at ang mga naiwan na nagsasabing sila ay mananampalataya, sila ang makakaunawa sa pangyayaring ng rapture. Manunumbalik o maalala nila sa kanilang isipan na minsan ay may nagsabi sa kanila, may nagpahayag sa kanila tungkol sa rapture of the church, subalit hindi sila naniwala. At yung iba naman ay nalaman nila pero hindi sila nagbantay at hindi nila pinaghandaan. So kung mangyayari po ito, ano sa palagay natin ang susunod na maaring mangyari pagkatapos na ang lahat ng taong mananampalataya ay mawawala dito sa lupa? Magbibigay po tayo ng 5 maaring maganap pagkatapos ng rapture. Una, magkakaroon po ng headlines. Ito po ay magiging headline news. Breaking news po ito sa lahat ng bansa sa buong mundo. News of the century. Sa lahat ng balita, sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, o anumang uri ng balita, mababalita po ito na marami ang nawala. Mayroon din pong mamamatay sa ng pangyayaring ito. Bakit po? Kasi kung ang driver ng mga bus, ang kapitan ng mga barko, ang piloto ng mga eroplano, no po, at ang mga driver ng mga sasakyan, at ang nagpapaandar ng mga power plant ay mga mananampalataya. Pag sila nawala, magbabanggaan ng mga sasakyan, babagsak ang eroplano, mababangga ang barko, no po, at ang nagpapatakbo ng mga power plant ay sasabog po ang mga power plant. Magkakaroon po ng kaguluhan, no po, at magkakaroon ng malawakang pagnanakaw. At anumang uri ng pagnanakaw. Bakit po? Kasi kapag ang mayaman na may malaking bahay na mananampalataya ay biglang nawala, ano pong mangyayari? No, maraming magnanakaw, papasukin yung bahay, no? Kung magnanakaw sila, no? Yung mga sasakyan na nawala ang mga may-ari, yung mga may mga ari ng lupa, papasukin po lahat 'yan. At gayon din magkakaroon ng kaguluhan sa mga bansa.
Bakit ko po sinabi ito? Kung ang presidente ng bansa, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador, ang lahat ng namumuno ng bansa ay isang Kristiyano, sila ay mawawala. So magkakaroon ng malaking pagbabago. Sa mga darating na buwan, madarating na mga araw at taon, magkakaroon ng malaking pagbabago sa gobyerno sa buong mundo. Yan po ang maaring maganap pag dumating ang rapture. Tulad po ng ating nabanggit sa mga nakaraang video, magaganap ang isa na namang pangyayari sa prophetic calendar ng ating Panginoon Diyos. Sa pagparito ni Jesus, magaganap ang sinasabing event na the rapture of the church. The church, which is the bride of Christ, will be caught up in the clouds to meet the Lord Jesus in the air. Ang rapture of the church ay susunod. Ang susunod na tinutukoy sa prophetic event in God's calendar. No po? Ito po ay huwag po nating palalampasin. Huwag po natin itong mawawaglit sa ating kapanahunan. Bakit sinasabi natin na very relevant ang topic na ating pinag-uusapan lagi? Sapagkat ito ang pinakihihintay, yung rapture of the church. No po? The second event na mangyayari sa end time prophecy. Ito po ang ating pinakihihintay, binabantayan at pinaghahandaan ng maraming believers of Jesus. Ito ang nalalapit na rapture event sa muling pagparito ni Jesus sa buong mundo, sa ating pong mundo. Ang sabi po dito, ito ay ang the blessed hope of every believers of Jesus Christ. Ito po ay mababasa natin sa Titus chapter 2 verse 13. Ang mahalaga at importanteng tanong na dapat po nating bigyang pansin sa ating sarili ay, sa rapture of the church ay kung tayo na nagsasabing isang Kristiyano o believers ni Jesus Christ ay makakasama sa event na ito sa panahon na tayo ay nabubuhay pa. Maaari ba nating sabihin na ako'y isang Kristiyano na kabilang sa isang sekta ng reliyon? Laging dumadalo, nagsisimba? No? Makakasama ba tayo? Ikaw kapatid, sa rapture of the church? Wala pong nakakaalam. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Dahil kilala ng Diyos ang lahat ng tao at walang maitatago at maililihim sa Kanya. Kilala ng Diyos ang tunay na nasa Kanya. Tanging ikaw lamang ang nakakaalam kung makakasama ka sa rapture. Alam mo yan sa iyong puso at sa iyong sarili. At dito po tayo pansamantalang magtatapos ng ating pinag-uusapan. Sa susunod po nating 12 bahagi ng ating video, pag-uusapan po natin ang rapture of the church. Dito po sa part 12 ng ating pong susunod na video, ipapaliwanag po nating mabuti sa isang simple at payak na kaparaanan kung ano ang rapture of the church para madali po natin itong maunawaan. So, sa lahat po ng nakapanood ng ating channel sa oras na ito, kung meron po kayong prayer request, ito po, maaari po ninyo itong sulat sa mga comment section sapagkat meron po tayong mga nananalangin sa lahat po naming tinatanggap na mga prayer requests. At kung ikaw naman kapatid, kaibigan, ay ngayon lamang nakapanood ng channel na ito at nalaman mo rapture of the church, maraming salamat at nakasama ka namin sa part 11 ng aming pong video. Nalaman natin na sa pagparito ni Jesus, babalik si Jesus sa mga mananampalataya na may tunay na relasyon sa Kanya. At sila ang sinasabi ng Bible na the bride of Christ na ipinahayag ng Panginoon kay Apostol Pablo, binasa po natin kanina, which is also called the church. Sa kanyang pagparito, magaganap ang rapture of the church. Ito ang susunod na magaganap sa prophetic calendar ng Diyos na hinihintay ng maraming mananampalataya ni Kristo. Hinihintay po natin lahat yan. Hinihintay ko rin po yan. Ano po? At ang tanong po ay ito, ikaw ba'y makakasama sa rapture of the church sa pagparito muli ni Jesus? Kung ikaw ay walang katiyakan, ang sagot po dyan, ang kaligtasan po ay hindi nakukuha sa pag-anib sa isang sekta ng relasyon. Kundi ang kaligtasan ay nakukuha sa isang reliyon. Relasyon sa kaloob ng ating Panginoon Diyos. Yun po. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pag-anib sa isang sekta ng reliyon. No po? Kundi ang kaligtasan ay nakukuha sa isang relasyon na kaloob ng Diyos. Ito po ay ang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi ka nakakatiyak na makakasama ka sa rapture, ang sagot po ay kailangan mong tanggapin si Kristo na iyong Panginoon at ikaw ay maliligtas. Paano po mangyayari iyan? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito po ang araw ng pagliligtas.
Sapagat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Sabi po sa English, at just the right time I heard you. On the day of salvation I help you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. At doon din po sa Acts chapter 17, verse 30 to 31, babasahin ko po sa English. Kapatid, kaibigan, kung ngayon ka lamang nakapanood ng channel na ito at nalaman mo ang katotohanan tungkol sa pagparito ni Jesus sa rapture of the church, ang sabi po dito, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now He commands everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. For He has set a day for judging the world with justice by the man He has appointed, Jesus Christ, and He proved to everyone who this is by raising Him from the dead. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin tatanggapin ang kaligtasan? Napakadali po. Sinabi po sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, kung ipapayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, kapatid. Sapagat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay ngayon lamang nakapanood ng video na ito at ang ating pong topic na pinag-usapan about sa second coming of Jesus Christ, na kukunin niya ang kanyang church, His bride, at ipagsasama sa kanyang kaharian, sa kanyang kaharian ng kanyang amang nasa langit. Kung nais mong tanggapin si Jesus at magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Kanya, tatanggapin mo siya sa pamamagitan ng isang panalangin. Samahan mo po ako sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Dakilang Diyos, aking amang nasa langit, nalaman ko po na ang kaligtasan ay iyong pinagkakaloob sa pakikipagrelasyon sa iyong anak na si Jesus. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aking mga labi na si Jesus ay aking Panginoon at pagsampalataya mula sa aking puso na siya ay binuhay ng Diyos. Pinapahayag ko ngayon ng aking mga labi na si Jesus ay aking Panginoon at ako'y sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos sa mga patay. Kaya tinatanggap ko, O Diyos, ang kaligtasan na ikaw ang may kaloob at inaanyayahan ko sa Jesus na pumasok sa aking buhay at ang iyong Espiritu Santo na manahan sa aking puso. Ikaw na ang maghari mula sa araw na ito sa aking buhay at loobin mo at marapatin mo na masunod ko ang iyong kalooban sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga nagagawang pagkakasala at ito po ay aking pong tinatalikuran at tinatakwil at hindi na muling babalikan pa. Marami pong salamat, O Diyos, tinanggap mo po ako upang mapabilang sa iyong mga anak. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin pa doon po sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Nais ko po kayong ipanalangin. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay sa araw na ito. Patnubayan mo po at gabayan ang kanilang bagong buhay at pagyamanin mo, O God, ang bago nilang relasyon sa iyong anak na si Jesus. Inilalagak at pinagkakatiwala ko ang bawat isa sa kanila sa iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. At dalahin ko na isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kalangitan. Marami pong salamat sa pagliligtas mo sa kanila. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagtatapos po ng ating pong video, tayo po ay dadakong muli sa panalangin ng pasasalamat. Ito po ay ang huling panalangin ng pasasalamat. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Maraming pong salamat, O Diyos, sa aming napag-usapan at nalaman sa araw na ito. Dalangin namin na patuloy mong gamitin ang On My Watch channel upang maging daluyan ng pagpapala at maging instrumento upang malaman namin ang marami pang kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyong mga salita. Patuloy mo pong buksan ang aming mga espiritual na mga mata upang malaman namin ang katotohanan na ito, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. At hindi lamang kami maging tagapakinig ng lahat ng aming
na pag-uusapan, kundi ang lahat ng aming natututunan ay maisabuhay namin, Panginoon. Marami pong salamat sa patnubay at sa paggabay ng iyong Espiritu Santo sa lahat ng aming mga pinag-usapan sa araw na ito. At sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus, na aking Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming dalangin. Amen. Tapos na po tayo. Once again, I have done my watch for today. Sa muli po nating pagkikita sa susunod na 12 bahagi ng ating topic. Samahan po ninyo ako. Sama-sama tayo maghintay, magbantay at maganda sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Manabig po tayo sa kanyang muling pagparito. Maging manabig po tayo at maghintay. At sama-sama po nating sabihin, Come Lord Jesus, come. Come Lord Jesus, come. Amen. Ako po ang inyong lingkod sa gawain ng Panginoon Diyos, si Pastor Emmanuel po. May the Lord continue to protect us from harm, keep us safe always, and may we live our life to be an overcomer of sin and temptation. Pagpalain nawa ng Diyos ang gawa ng ating makamay. Pagpalain ng Diyos ang ating buong pamilya. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating church. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating bansa. At pagpalain nawa ng Diyos ang lahat ng ating kapwa mananampalataya na patuloy ang paglilingkod sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Continue to be blessed. Hanggang sa muli nating pagkikita. To God be the glory, honor, and praise. Shalom to everyone. Marami pong salamat.